Sadali lang, guys. Ay, hello! Habibi! Ayan na! Ay, napapatay ako, Bibi Sarah! So heto na nga ang isa sa pinakasikat o notorious na DDS vlogger na OFW, tuwang-tuwa at gulat na gulat dahil sa isang tawag na natanggap niya habang naka-live. How are you, Bibi? Okay lang. Ala, Okay. mahal na mahal talaga kita! Ayan siya, parang excited na biik o inahing baboy ang gaga dahil sa kanyang surprise caller kuno. Dumabuang-buang ako! Bibi! Your green nail. I'm wearing green for you! Super timing pa si caller sa pagtawag sa DDS vlogger na halos araw-araw naka-live para makabudol ng mga bagong scam prospects. Oh my God! This is a dream come true! Kasi wala talaga akong Ay talaga, Bibi, may fake naman ako po. kaso hindi ako marunong magdala. Hindi ako marunong magdala ng puso. Ay, tuturuan kita. Bibi, nanginginig ako para ako ma-hyperventilate. Well, ang caller niya, walang iba kundi si Pionatic VP Sara Duterte, ang pinakagarapal at pinaka-busy na travel vlogger sa Pinas na super aga ring nag-announce na tatakbo raw for president at halos mabuang-buang ang gagang DDS vlogger sa kilig. Na-hyperventilate ako, oh my God. VP, I am yours 101%. From this day on until the election, I will never leave your side. That's a promise. Thank you. Thank you, Yes, ma'am. I believe in you. At siya naman ang notorious vlogger, scammer at estapadora na kilala sa codename na Iloy Bugris sa social media. Yep, isa siyang balahurang scammer, estapadora, magnanakaw, illegal recruiter at asal addict na ngayon isang full-fledged DDS vlogger na. Kuan man siya, Bisaya, no? I can understand Bisaya. Okay. Yes. Kaya, alam mo ma'am, noon, parang pinaka talaga, masarap pakinggan ang pagmumura ng mga ilong. Oh yes, yes. Malutong talaga na ma'am lalo. Her real name, Jinky Avelino Miraflores Carpio. Carpio, o di ba? Magkaano-ano kaya sila ng husband ng kanyang caller na si Sara Duterte Carpio? Because I've always been her fan since you were a mayor. Talagang, oh my God, I am very astonished sa iyong strength as a woman. So when I got that video, grabe dumabuang ko, Diyos ko, Lord, Ginoo ko. Pero come to think of it, eto na siguro ang culmination ng lahat ng krimeng ginawa ng gagang ito. So ma'am, steady ka lang dyan, ma'am. Ang mga pagmumura sa mga pangit mga kwan haters, pangit tsaka maiitim na mga pugita, ako nang bahala doon. Kung makapanlait ang inahing baboy na Iloy Bugris, parang self-deprecating joke lang ang pinagsasabi niya. Or she must be referring to these notorious DDS fake news peddlers na nasa ibang level din ang kanilang pagiging scammer. Thank you so much, ma'am, for your time, ha? Oh, ayan. Wala tuloy nasabi si Fiona sa pagiging balahura ng galunggong na to. Siguro dahil wala yun sa script na binigay ng kanyang incompetent staff. Isang siraulong asal addict at scatterbrain ba naman ang kakausapin mo online? Ang dami mong fans na Davaoenyo. Ano ba yun? Yes, I know. Lalo na dito, ang dami-daming mga taga Davao. Na-erase daw yung pagmumura nila Camiloy Bugris. From scammer, illegal recruiter, manlolokong online seller, halos na-try na yata ng gaga ang lahat ng panloloko para yumaman. At nagpapanggap pa raw na bilyonarya. Oh my God! Oo, ma'am, napalitan talaga. Nagsikat na nga yung yung Bilatsing Iloy. Pati yung mga taga Manila, Bilatsing Iloy na rin ang kanilang pagmumura. Oo nga, nawala lahat ng mga pagmumura ng Bisaya at Tagalog. Oo, ma'am, ganun talaga aking trademark. And I'm using this voice to defend the Duterte solid. Yan po ang aking talagang purpose in life.
I'm happy doing this with all my heart. Purpose in life, kamo? Well, tingnan natin kung ano ba talaga ang naging purpose in life ni Eloy Bugris. Oh my God. Tama na. Si Jay and Chris, hindi ka mo diya nga duwa mag-exchange ang inyo, sentimiento, may PM. Dili man ka mo nga duwa nagsabtan na eh. Di parehasa na karon nga duwa, wala ka mo yung nagkatahod sa ako, hindi nga presensya. PM anay, kung duwa pa utwa sanay, kung sa laing sang buot nyo. Gabang bugris, kung di ka bugris sanay, man niya sila nga duwa. Ay, ang buto. PM ka mo, be. Ako karon masuspend sinyo 15 minutes. Hindi insakto yung nga, be. Say, husto na nagambal ko tama na, Tama na lang yung nga, sanay, gaya inano ka mo man. Jinky Avelino Miraflores Carpio, aka Eloy Bugris, is living proof of try and try until you find your niche and your fellow scammers. Bala nyo kisa kadala kita mo. Sa sobra yung kisa kapag intindihan ko man si Chris, na intindihan ko man si CJ. Alam niya si Bugris, nagbebenta ng alahas yan eh. Napanood ko yung video, hindi ko pa nakukontent eh. Nagbebenta ng alahas. Alam niyo yung tunog ng alahas? Ginagano niya eh. Tunog plastic. Hindi naman kami tanga kung ano yung tunog ng totoong alahas sa tunog ng plastic. Tunog plastic, nagbebenta ng plastic na alahas si Bugris. Tapos, pinalalabas siya sa mga viewers niya, totoo. Ngayon, bebenta siya hanggang sa ma-scam kayo. Ngayon, kapag kayo ang na-scam, ano ang sasabihin niya? Kasalanan niyo, bobo kayo. Napanood ko yun. Napanood ko yun. Sinasabi niya, nakasalanan doon ng mga na-scam kasi mga bobo daw sila. This time, ang target niya, mga DDS with the help of their DDS overlord na si Piona. Si Pionatic Sara na hindi lang reyna ng pogo at drug money kundi reyna rin ng political scam sa Pinas. Kaya alam nyo, hindi ko gano'ng pinapatulan si Bugris eh. Siguro nadadaanan lang. Pero, irrelevant eh. Walang naniniwala kay Bugris maliban sa utak scammer. Ano ba yung mga sinasabi niya? Beverly. Transgender kasi may Adam's apple. Oh, di ba? Sabi nga nila, birds of the same feather flock and still together. So nag-research nga tayo para malaman kung sino nga ba itong si Miss Jinky na nagtatago sa pangalang Eloy Bugris. Makita mo sa iya live, pasigi pa iya, suporta siya, may mga sponsor pa siya, kag may mga followers pa siya. Amo na yung sakit da. Sige ma'am, anong pagit ang hambal mo? Ang mambal ko lang, mas top na bala. Kaya sobra-sobra na hindi lang niya partang nakuha niya sa amon niya mo. Ang amon niya, emotional damage, gabi gina niya. Especially that time, amon na blambal nila, ang kwarta makita mo. Pero sang, sa depressed states. Tapos, kung mahikob ka, mabalik ka pa kabuhi namon ha sa mga time na to, diba? Kadawa niya man lang kami na, diba? So, mabalik ko as nasan po pa nga mga tao katuntuhon niya, Ayon mismo sa kanya at sa mga interview niya sa social media, ang kanyang scam career ay nagsimula pa raw noong 2006. Veterana na nga ang gaga at sa sariling malaking bunganga niya nang galing yan. Pero way ka man nga malagas mo siya, ay kaya layo man sa country and it takes time mo lagson mo siya. So na mo na ning refund sa kahuyanan nga nabaton mo, alin sa iya. Kulang pa gani nox kung isipon, deficit pa sa sakon eh. Kung isipon ang $7,000 nga na. Sa pila kalibo-libo nga share ang titsura ko po, grabe sikat-sikat na naman ko sa bilog ng Facebook. Di mabawi yan ha? Okay, pero I have actually sige, let's grab this opportunity kay after nga nagwa siya, damo nagka-comment man nga kuno may mga iban ga comments ang lista sa mga tao kuno nga gin-scam mo man. I do not know kung anong matuod, may iban may mga pending cases ka, may mga warrant of arrest. Let's grab this opportunity. Explain natin anong mambal mo sa mga mo sinabi. Okay. Banan mo no, sa nakakanto ako din that was 2006, I think. Kadamo ko sa mga tao. Actually, it's a different though apples and oranges ni Sai. It doesn't have to do with the sales transaction. At mukhang totoo dahil base sa available at credible info online, parang na-try na nga niya halos lahat ng klase ng panluloko para magkapera. Billionaire, pero yung kaldero PWD. Tingnan mo. Nakakagilid. Ibig sabihin, lumpo ang kabilang side. Kaya masama ang ugali ni Bugris. Alam mo ba kung bakit? Dahil lagi siyang kumakain ng hilaw na bigas. Dahil PWD ang kaldero niya.
PWD yung rice cooker, naniwala kayong bilyonarya, nakatagilid yung rice cooker tax. Magkano lang yung rice cooker? 550. So itong rice cooker na to, pag gitakos mo yung tubig, magaground ka na. Nakatagilid oh. Kung bilyonaryo to, nganong dili man makabay o hindi PWD na rice cooker. May mga posts pa over the years, 2023 at malamang mas maaga pa na kino-call out pa siya ng mga Pinoy netizens at ng mga nabiktima niya. Even to the point of shaming themselves. Para lang to try to put you down or to make you feel bad about yourself or to try to, what do you call this, make you feel insecure. They're gonna do everything to shame you. They're gonna... Bilib na bilib kayo kay Bugris. Ang talino ni Bugris, hindi, bobo kayo. The only basis you have is she could speak English. Hindi nyo malang na-realize that she cannot even understand some words she's using unless she's going to Google it. Tinatawag mo akong baboy? Of course, anong oras naman kainot ka imong Coca-Cola ba? Dili mo na wasurot ang katatanos gabi. Kita ka na katatanos gabi? Oo, nagko kay kurbada, pero straight. Oy! Hindi nga maligno. Ano ka? Babay ka balisugok, abat sa humot. Ay! Bago siya naging DS vlogger, sumubok daw siya ng online selling at iba pang online gigs. Pero halos lahat ng galaw may halong panloloko. Proof lang na ito ang alam niyang paraan para madaling yumaman. Mga nagkakampi sa kademonyohan ni Bugris, what satisfaction do you get? Gumaganda ba kayo? Every time na sinasabi ni Bugris, pokpok si ano, kiriga si ano, pokpok si ano, nasayang saya nyo. Bakit? Lumiliit ba yung butas ng mga pek-pek nyo? Ladies and gentlemen, this is our special number from Daddy Books and Eloy Bugris. 5, 6, 7, 8. But I saw a man go to life. At dahil marami na rin siyang naloko, hindi nawawala ang mga demanda laban sa kanya over the years, mga sandamakmak na subpina, pati FBI at Dubai authorities di umano, naging target na rin ang balahurang Ilongga. Julie Faye, ito grabing scam ko sa kanya, millions. Siguro mga 2 million since 2023. Si Julie Faye, taga Canada. Ang na-scam ko sa kanya, milyones. Oh, happy naman si Julie Faye. Masaya si Julie Faye. Oh, mga isang padala sa akin, mga 50 mil, mga ganun. Happy naman siya kasi gusto niya nga sinascam. Being scam is a decision, not an accident. Pero biglang nakadiscover si Eloy Bugris ng isang gold mine, mga grupong madaling utuin o lokohin. At yan nga ang mga DDS o kulto ng mga Duterte. Na-scam ka na ba ni Eloy Bugris? Oh yes, gaga. Member ako ng club. Isu sa iyo magkano? Ay maliit. 1,000? Magkano? 2,000 ay maliit. Sa akin nga 10. Ay alo, ganun talaga. Basta member ka ni Eloy Bugris, magpa-scam ka dapat. Hindi ka bona fide member ng Team Purple Elitista. Kung hindi ka na-scam ni Eloy Bugris, ano ka poor? From just a few thousand followers sa Facebook 2 years ago, ngayon nasa 1.7 million followers na ang gaga at puro si Raulo at Bobong Salot na DDS sila. Sila ngayon ang bagong target sa kanyang scam gig, kaya araw-araw naka-live ang gaga. Come to think of this, why is Cindy Cinco associated with a scammer? Why is Cindy Cinco associated with a person who has a warrant of arrest in the Philippines? Why is a scammer who have scammed millions of pesos associated with Cindy Cinco? That's the biggest question. Pero ngayon, the real question is, why is VP Pionatic Sara Duterte trying to associate her political campaign with a scammer who scammed millions from her Filipino victims? Are these two in cahoots with each other? Nganong suod man kay sila? Nganong masakit man si Bugris? Pero as usual, hindi siya sumikat dahil may sense siya o may laman ang kanyang mga commentary o banat online, kundi dahil isa siyang balahura, bastos, siraulo at manloloko.
May nagtatanong sa akin, bakit daw Sara ako, bakit ako Duterte? Sinong gusto niyong ibuto ko si Hontiveros? Hontiveros doesn't have a heart for the mass. Siya ay elitista numero 1. Mga taga-sinkulastika na sila, mga alta. Hindi nila, they will never feel the hardship of the people that are oppressed. Basta na-scam ka ni Eloy Bugris, ibig sabihin mapera ka. Ikaw magkano sa'yo, Sesh? $5,000. Bakit anong bang binigay mo? Talaga? Ay, di bongga ka pala. Sa top 10 ka? Tells you a lot about the DDS cult. Basta balahura ka at asal adik kung umasta at manira online, ipa-follow ka ng mga bobong DDS. Eloy Bugris, daghang salamat sa imong padayon nga suporta. Mabuhay ka, may God bless you. At ang mas nakakaalarma, nag-research ba ang OVP bago tumawag ang boss nilang si Fiona kay Eloy Bugris? Mga bobo ba o incompetent lang talaga ang staff? Or wala lang silang pakialam? Thank you, ma'am. Thank you for your continued support. Of course. Confidence. Thank you so much, ma'am. Ay, marali, dito ako for you. Hanggang up to my last breath. Because Tatay Digong made me so proud being a Filipino. Hindi ako na-deport, ma'am, from Dubai because of Tatay Digong. Oo, na-jail ako dito, pero hindi ako na-deport dahil kay Tatay Digong. Yeah. Ay, di behave na, born again ako, ma'am. Born again ako, VP. Basta sikat, kriminal, asal adik, at scammer, okay lang siguro kay Fiona, which tells us a lot about the kind of scam na pinapatakbo niya hanggang 2028. For this, may God bless the Philippines.